ang ekonomiya po noon ay talagang nakabase po sa agricultural, ano po. At hindi pa po masyado maayos ang ating pasilidad pangkalusugan. At nakikita rin po natin na kulang ang panghanap buhay at hindi pa rin kalakasan ng negosyo. At meron din siyempre pinsalang dulot ang mga bagyo at yung medyo naging world-renowned na mining disaster po sa Marcaper, sa Santa Cruz, Marinduque. So, nung panahon pong yun, habang nanunuyo po tayo, ay pumasok sa aking isip, sa aking nakita, paano ko kaya matutulungan ang lalawigan na ito sa kanyang pag-asenso? So, pagkatapos po ng mga mahigit 30 taon, dumating po siguro yung pagkakataon na noong 2008 po, ay yung aking anak, si Attorney Lord Alan, na siya pong aking Chief of Staff sa Supreme Court, ay naging Provincial Administrator po ng ating Governor, ang nasirang Governor Bongcarion. At sa kalaunan po, noong 2010, ay pinalad naman pong maging representante ng ating lalawigan. Sa nasaksihan ko po sa pamamagitan po ng kanyang dedikasyon, sipag, sakripisyo at talino, ang kanyang bisyon at tulak para sa pag-unlad ng lalawigan ay naging umpisang pundasyon sa ating pagbabago. Isa-isa dumating ang mga biyaya sa Marinduque na nagpapatunay na tama ng landas ng reformang ating tinatahak. Unti-unti sumilay ang magagandang kalsada, tulay at proteksyon sa baha, mga waterworks, mga suporta po sa magsasaka, pag-aayos sa ating mga hospital, pagbibigay ng hanap buhay, ang malakas na suporta sa negosyo, at pagpapalakas ng turismo. Matapos po ako magretiro bilang Associate Justice of the Supreme Court noong 2010, nagpasya naman po akong tumakbo bilang gobernador upang suportahan si Congressman Velasco sa pagtupad ng aming pangarap na may itaas ang antas ng kabuhayan at magdala ng asenso sa Marinduque. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng aming pagtutulungan at pagtatulungan ng ating mga Marinduqueño sa parehong direksyon at pagkilos at programa ay mapapabilis ang reforma at makakamit ang aming layunin. Magkasama naming haharapin ang hamon na paunlarin ang Marinduque. Maganda naman po ang retirement benefits ko sa Supreme Court. At sa edad ng 70, ay sabi nga, pwede ka na mag-enjoy sa buhay. Enjoy life, ika nga. Ngunit naalala ko naman ang sitwasyon dito sa ating magandang lalawigan ng Marinduque, ang ating mga kababayan. At nasabi ko nga po na kailangan sumabay na po ako dito sa pagtulong sa pag-asenso ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. So, salamat po sa tulong. Nanalo po ako. Noong 2022 po, ay binigyan ng second termino. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, nung ako po ay naupo noong 2019, palagi ko pong naaalala yung motto ko nung high school pa ako eh. I shall pass this way but once. Any good thing that I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer nor neglect it, for I shall not pass this way again.
So, sabi ko nga, sa 70 ho, ay bata pa rin. At pwede pa rin tumulong. So, ganun nga po ang ating ginawa at nakita nga po natin yung mga gagawin. So, nagtulong-tulong po tayo at nakita po natin ang mga challenges, mga problema, mga obstacles, yung mga ating pang-estratehiya na kailangan isakatupad. As fourth class province po, ay marami rin tayong experience na pinsala sa kalikasan, mga deforestation po, yung mga declining marine resources, mga mining-related pollution, at syempre po, nag-set po tayo ng goal na iangat po ang Marinduque mula 4th class province papuntang 3rd class province. So, alam po natin naman na matagal-tagal na rin po tayong 4th class province. So, ito'y naging hamon na kailangan na pong gumalaw at umasenso. Ang mga hamong ito ay lalong nagpatibay sa aking determinasyon na magsikap para sa mamamayan ng Marinduque. It fueled my resolve to bring positive changes and robust development to our beloved province. Of course, kasama po ang suporta ni Congressman Lord at ang ating pong mga ibang mga opisyales at ang ating mga kababayan. Naiisa po ang puso at diwa na kailangan magtulong-tulong para maiangat ang Marinduque at makapagbigay ng isang magandang kinabukasan para po sa ating mga minamahal dito sa ating lalawigan. So, nung ako nga po yung nag-umpisa noong Hulyo 1, 2019, ay inumpisahan po natin ang isang paglalakbay patungo sa pag-unlad. Nakita na po natin ang mga problema sa tubig, kuryente, internet, hospital facilities, livelihood, mga pangnegosyo, ang tourism po, at pangangailangan pa po ng additional FMRs and other infra projects. Of course, by 2019, nabanggit ko na po na marami na pong na-implementa ng mga proyekto at programa sa tulong po at suporta ng ating Congressman Lord Alan Velasco. At ang isang talagang mabigat na challenge po ay itong Marcaper mining issues na matagal na pong hindi nare-resolve for 23 years. Pwede po nating tawaging is like an albatross na sinasakal po ang liig ng ating lalawigan that has evaded a permanent and lasting solution. Mga kababayan, hindi madali ang ating pinagdaanan sa mga nagdaang 5 taon simula noong 2019. We faced challenges that tested our resilience mula po sa COVID-19 pandemic at meron pa pong ASF at meron pang Q fever at meron ding rabies. Ano po? At marami rin po tayong naranasan na mabibigat na bagyo at super typhoons. Ang mga panghuli po ay Typhoon Paeng at Typhoon Aghon. There were many floods experienced, landslides, and destruction of houses and properties. Yet, amidst adversity, the Marinduqueños stood firm, guided by our commitment to uplift the lives of every Marinduqueño. We turned trials into opportunities, paving the way for significant achievements that embody our shared aspirations. Pinatunayan natin na ang pagkakaisa at tibay ng mga Marinduqueño ay hindi matitinag. We have been true to our commitment that we will attain, that we will accomplish.
and that we will fight until we are able to attain our goals. We followed the good advice of the great English statesman and hero, Winston Churchill, na walang mahirap. Ang mahirap daw ay madaling gawin. The difficult is easy to do. Ang lakas ng optimism nito. The impossible takes a little longer. So sa kanya, walang imposible. At napakaganda namang estratehiya na tuloy-tuloy ang pagkamit ng adhikain dahil walang imposible. So, we have demonstrated in our more than 5 years as governor na maraming kayang gawin sa pagtutulong-tulong and that there is nothing that is impossible to attain. Ngayong araw, allow me na magbalik tanaw tayo sa mga achievements na nakamit natin kabila sa maraming hamon na dumaan na ating hinarap na puno ng pag-asa. Punta po tayo sa pag-unlad ng ekonomiya o sa economic development. Pasensya na po at mga 5 years ho itong report. So 50 din ho itong report. Kaya makapal-kapal ho ito. Pero ang sabi po ng ating Madam Chair at mga sangguniang panglalawigan ay sigurado naman daw ho yung tanghalian. Ayan. So with the permission again of the Honorable Sangguniang Panlalawigan ni Madam, I will continue. Dito po sa turismo at kultura, ang turismo ay naging mahalagang bahagi ng pag-unlad ng ekonomiya ng Marinduque na nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa pag-angat ng lalawigan. Sa ilalim ng Tourism Development Plan 2020 to 2030, at kung makikita niya po ay halos nakakakalahati na tayo, at ng angkop na lehislasyon, ang Turista Code, na naipasa ng ating napakagaling at masipag na sangguniang panlalawigan. Unti-unti pong nakikilala ang Marinduque bilang isang magandang destinasyon sa Pilipinas na nagtatampok ng likas na yaman at mayamang kultura nito. Nakilala tayo bilang Center of the Philippines at gayon din ang Lenten capital ng bansa na pinatitingkad ng Morionan Festival. Unti-unti tayong lumutang na Butterfly Capital of the Philippines, suportado po ng Center for Research and Development of Philippine Butterflies. Sa punto na po ito, pinapahatid ko ang maraming salamat po sa ating Vice Governor Lynn Angeles at ang Honorable Board members ng Sangguniang Panlalawigan sa pagpasa po ng Turista Code at ng iba pang mga ordinansa at resolusyon na lalong nagpapalakas sa ating tourism. Ang magandang balita po na nangyari ay dumating na po isang cruise ship mula Australia at tuwan-tuwa po sila sa ating napakagandang isla ng Marinduque at ang kultura nito at mga sining. Isang malaking tagumpay po ito at humanga po ang mga turistang Australiano sa ating mga dalampasigan, mga bundok at mayamang kultura. Ang positive feedback po ay maganda. Sinundan po pa ng 2 group tours sa mga foreign tourists na nagpapatunay na talagang malaki ang potensyal na Marinduque bilang isang international na destination. Ito po ang mga tourism-related projects po natin. Bibilisan na po natin. Yung Bagumbungan Cave Conservation Project po ay nandyan na po, malapit na pong magawa. Kaya lang po iniingatan mabuti yung paglalagay ng access facility. Pero itong mga darating na buwan ay magagawa na po yan at matagal po tayong nakipag-uusap dito sa DNR para po tuluyan na rin aprubahan itong ating access sa ating pong Bagumbungan Cave. Ano po?
At yung shooting range po, ito po ay para sa turista at inaayos pa po ito sa Kapayang. Of course, ang nagtatrabaho po dito ay si Bukal Neril Manggol at ang ating mga kasamahan sa Tourism Office, kasama po si Rino Labay. Ang ating pong itatayo na Our Lady of Biglang Awa sa Bacod Hill, sa Mugpog. At ito po ay magiging simbolo ng pananampalataya at debosyon natin sa ating Our Lady of Biglang Awa. Nakakikita po natin magiging isang magandang kung ikukonsidera na religious tourism na ating pong maaaring bisitahin ng ating mga deboto at mga bisita. Nandiyan po, tinatapos na po ang Maniwaya Circumferential Road na lalo pong magpapalakas ng turismo sa Maniwaya. Ang Calatan Bay Development Project po ay malapit na pong buksan, magkakaroon ng access road at mabubuhay po ang mga negosyo doon na pangturista sa Calatan Bay. Yung Malibago Motocross Racetrack po ay ililipat na rin po ang ating lupa na gagamitin at ito po ay patungkol doon sa sinasabi ni Congressman Lord Alan Velasco na cyclotourism. Ano po? Yung ating Malindig Tourist Rest Area ay tapos na po. At hindi po tayo magtatapos doon, ay maglalagay po tayo ng isang magandang pavilion at view deck sa tuktok ng bundok. At nandiyan naman po si Mayor Bong Siena at alam po natin na kailangan palakasin ang turismo sa Buena Vista. Ang ating pong Balalacan view deck na ginagamit po ng mga turista ay tapos na po. At napakaganda rin po ng tanawin doon. Ang Luzon Datong Rehabilitation po ay halos tapos na po. At makikita nyo po yung napaganda po nating mabuti, ang pasilidad na nakikita po doon ang bato na meron pong butas doon. At yan po ang geographical reference point or center ng lahat ng mga technical descriptions ng ating mga lupa sa buong Pilipinas. Ang Pulang Lupa Amphitheater po ay malapit na rin pong matapos bago matapos ang aking termino. Ito po ay magiging Center for Culture and Performing Arts. At magiging dayuhin din po ng ating mga bisita, mga turista, both local and foreign. Yung Hinapulan Sea of Clouds ay malapit na rin pong umpisahan at nakuha na po natin yung lupa. Yung Water World po sa Buyabod area, Santa Cruz, ay ginagawa po ang plano. Yung Bathala Cave project din po ay ating pong ginagawa ang plano. Katulad din po sa Hainan Hills ay maglalagay po tayo ng pasilidad na pang-turismo. At ito lang po ang mga nakikita natin sa ngayon, pero patuloy pa po ang ating pagtingin sa iba't ibang lugar na ma-develop po ang mga tourist areas. Sa ating pong libro, mas maganda nga po kung lahat ng barangay 218 po ay may pakikita na pasilidad pang turismo para po mabuhay lahat ang ating 218 na barangays. Alam po natin na bukod sa kita, ang mga turismo na proyekto ay magbibigay po at magbubukas ng oportunidad sa trabaho at negosyo para sa mga lokal na residente. Higit pa sa ekonomiya, ang pagpapaunlad ng turismo ay magpapayabong sa kultura at kasaysayan ng lalawigan. So, sama-sama po tayo. Ang nakikita po ni Governor, and I think many of you will agree, na ang mari pong talagang main or major source of revenues para sa Marinduque ay ang tourism industry.
So sa kanilang dedikasyon, trabaho at pagsisikap, palakpakan po natin ang kasalukuyang OIC ng Tourism Office, Rino Labay. Andiyan po. At ang pamilya po ng Tourism Office ng Marinduque. Maraming salamat po. At marami pa rin po kayong gagawin trabaho. At dito po sa agrikultura, pangingisda at veterinaryo, sa pamamagitan po ng Livelihood Assistance Venture or LAV, hindi po yata ito yung Lord Alan Velasco. Nabanggit na rin po ni Congressman. Pero pareho po yung acronym. Siguro po ay medyo meron po siyang partisipasyon dito, kaya po nilunsa dito. At nakita po natin ang lalaking interest po na pinapatong sa ating mga kababayan. Kaya po nakita natin na matutulungan po itong mga farmers, mga naggugulay, mga nagtatanim, mga nangingisda, yung nabubuhay po sa yaman dagat, ay mabibigyan po ng livelihood assistance. At i-report ko po na meron na po tayong 18,714 na benepisyaryo at nakapagpautang na po tayo ng 130,663,000 pesos po. Ayan. Nasisiguro po namin at base po sa ating mga feedback ay nakatulong po ng malaki itong ating lab loan sa mga kabuhayan, sa pagpapalago po ng negosyo, sa pagtaas ng kita, na nagdulot po ng maganda at epektibong epekto sa lokal na ekonomiya at seguridad ng pagkain. Nitong huli nga po, ang binibigay na po nating loan sa mga nagninegosyo ay simula po 50,000 hanggang 100,000. At kayo naman po ay flexible. Kung talagang mas malaki pa pong pondong kailangan, ay tayo po ay magpapa-approve ng ganyan dahil gusto po natin halos lahat ng Marinduqueño ay maganda ang pinagkakakitaan. Nandiyan po ang tinatawag nilang Kadiwa on Wheels. Pasensya na po, dinagdagan po ng Presby Kadiwa on Wheels. Ano po? Ay nakakapagdala po tayo ng mga sariwang produkto para po sa ating mga mamamayan. At ang tema po nito ay po na binibili po natin itong mga produkto sa mga nagkasasaka at nagugulay. Kaya po mas maganda po ang presyo na naibibenta po itong mga produkto sa ating mga kababayan. At ito po ay malaking tulong dahil nadadala na po natin yung mga produkto doon at natutulungan din po yung nagtatanim at nagpo-produce at the same time po yung gumagamit, mga end users po ay maganda ang presyo. At palalakasin pa rin po natin to dahil umaandar na po ang ating warehouse po dyan, consolidation warehouse sa Nangka, uno. At dito naman po sa Kabuyo ay uumpisahan na rin po. Ang ating pong pinagmamalaking Angat Saka program, at ito naman po ay nakabase sa Angat Saka Law. At ang talaga naman pong nagpupursigi na implementa rin po ito ay wala pong iba kundi ang ating kababayan din, ang ating naging senador, Kiko Pangilinan. Ano po? At siya po ay talaga, ang nanay niya ay taga rito sa Marinduque. Yan po ay Pangilinan. At dito nga po sa Angat Saka ay napakaganda pong estratehiya para po ang mga magsasaka ay mabigyan ng magandang presyo. Yung mga naggugulay, yung gumagawa po ng mga pambenta ng mga kakanin. Ano po? At sa aming estratehiya po ay nagamit po natin ang Loan Assistance Venture. Napakagaling po ng ang estratehiya ng Provincial Agriculture Office. Ano po? At bayad po kaagad. Yun ang maganda para po motivated ang ating mga producers. Ano? At bahala na po sa transportation ang ating provincial government, pati po sa buyer. Kaya po ang diinan muna sa ngayon
ay yung dilaw na mais. Kasi nga po, ay hindi natin sinasama sa programa kung walang sure buyer. Kaya po, meron pong 34,461 na tonelada na dilaw na mais na nagdaan po sa Angat Saka na maganda po ang presyo. At ito po ay nagkahalaga ng 344,610. At nagpapasalamat po ako sa ating mga nagtanim nito at natutuwa naman po kami na talagang gumanda ang kanilang kita dahil po sa Angat Saka. At marami pa po tayong tulong dito sa Angat Saka. Yung pong ating kopra ay bibilin natin at maganda po ang presyo at ang tinatarget po natin ay yung presyo sa Lucena. At tayo na po ang bahala sa transportasyon at sa buyer. Ano po? At napakalakas din po ng Crop Production and Development Support Program ng ating Pag-RIO. Ano po? Sa palay po, ang produksyon ng palay tumaas po ng 166%. Ang ani mula 2019 hanggang 2024. Na may taunan na pong produksyon na 11,436 na metriko tonelada pagsapit po ng 2024 at nakikita po natin na palakas pa ng palakas po ito. Production po ng mais tumaas po ng 95% na may 944 metriko tonelada at ang production po ng gulay umangat ng 361% na may tao ng ani na 5,171 metriko tonelada. Tinutulungan din po natin ang pagpapaunlad ng marine, freshwater, and brackish water aquaculture sa pamamagitan po ng pagsuporta at produksyon ng dekalidad na fingerlings at broodstock sa mga mangingisda. Ang dami na po natin binibigay niyan at magpapatuloy po ang pagbibigay nito para po sa malakas, mataas na productivity at kabuhayan. Bumili rin po tayo ng 2 fiberglass outrigger boats para isa bawat distrito mula sa ating development fund para po magamit ng ating maliliit na mangingisda. Ang aquaculture po ay tumaas ng 250% habang 1,235 metriko tonelada naman ang naitalang produksyon ng isda noong 2024. At meron po tayong tinayong Farmer Field Schools and School on Air. 5,871 po ang nabiyayaan ng technical na kaalaman sa makabagong paraan ng pagtatanim ng high-value crops. Of course, nandiyan po yung partnership natin sa Facendas Corporation at ito po ay ginagawa nating model farm na commercial farming. At eventually po ay gusto po nating ito ang matularan ng ating mga nagtatanim ng palay. At hindi po na pwedeng maliliit na loti-loti lang ang sinasaka. Kailangan pong commercial farming. Ang ating provincial nursery ay nagparami po ng ating mga seedlings at nakapagsagawa na po ng asexual propagation. Aba, that's an achievement. Ano po? At ang gaganda po ng bunga, punong-puno po na maraming bunga. At yung mga ornamental naman po ay nabiyayaan ang ating mga magsasaka. 9,921 na materyales sa 923 beneficiaryo. Nandito na rin po ang mga coconut seedlings, yung takunan at katigan dwarf seedlings na po, na maraming bunga at mababa ang puno. Sa ilalim po ng Livestock Development Program, namahagi po tayo ng 8,040 na mga hayop tulad ng mga kalabaw, purebred boer goats, purebred sheep sa mga 5,359 na magsasaka na miyembro po ng iba't ibang samahan at kooperatiba na pinondohan po sa aming 20% development fund. Ang iba pa pong programa ng Pag-RIO ay yung PAFES o Province-Led Agriculture and Fisheries Extension System
na nagpalakas po ng kapasidad ng mga LGU sa pagbibigay ng extension services. At nandyan na po, malapit na matapos ang Integrated Coconut Processing Center sa Pawabuak na itinayo upang magdagdag ng halaga ng produktong niyog, mabawasan ang post-harvest losses, at isulong ang sustainability. So napaka-importante po nito, hindi na po kailangan magkopra pagtagal ng panahon. Yan po dyan sa PAWA ay importante at para po mas maraming kikitain ng ating copra farmers. Of course, gusto kong maalala na nung nasa Supreme Court po si Governor, tayo po ang gumawa ng desisyon sa COCOFED versus Republic na nagbigay po ng 76 billion pesos para po sa ating mga coconut farmers at sa development ng coconut industry. Kaya nga po, panayang kalampag natin sa Philippine Coconut Authority at sa iba pang ahensya na talaga pong mapalakas itong ating tinatawag na Coconut Rehabilitation Program ng ating marakaramihan po sa 3 million coconut trees po ay medyo may edad na po at hindi na namumunga ng maganda at talagang papalitan na po ito ng mga bagong variety takunan o katigan coconut trees. Ano po? Kaya po naman sa magandang pinakita ng ating PAGRIO o Provincial Agriculture Office, tinanghal po ito at nakatanggap ng award na Best Techno Gabay Program Implementer 2022 at 2024. Sa lahat po ng achievements at sa napakalakas at napakalaking tulong ng ating men and women of the Provincial Agriculture Office, bigyan po natin ng malakas na palakpakan ang ating pong dating ASEC, Eddie Luna. Ayan po, pakitayo po na makita yung iyong pagkagwapo, si Deputy Chief Susan Uy at lahat ng pamilya ng PAGRIO. Maraming salamat. Ipagpatuloy nyo ang inyong ginagawa at marami pa tayong gagawing programa at proyekto. So, punta naman po tayo sa serbisyong pang-veterinaryo. Ang mga programa po ng PROVET o Provincial Veterinarian Office ay nagdulot po ng ganitong resulta. Sa Animal Health Program, 10,447 na iba't ibang hayop ang ginamot. 25,216 na livestock farmers ang naserbisyuhan, 28,674 na alagang hayop na na-deworm at nabigyan ng vitamina. Animal disease prevention, 25,997 blood samples na kolekta ng ating pagkontra o pagkontrol ng ASF. At DNA testing, 95,986 native na baboy na iniluwas at nakontrol at nasumpo ang Q fever. Sa Animal Welfare Program, 7,826 na aso at pusa po ang kinapon, 4,889 pet owners ang nabigyan ng serbisyo, 26,714 na alagang hayop na bakunahan po ng anti-rabies. Sa tulong po ng ating mga municipal mayors, municipal officials, at sa sama-sama pong ginawa nating hakbang upang makontrol ang mga problemang ito, lalo po doon sa ASF at sa rabies, ay nagpapasalamat po tayo sa inyong lahat. At mukha pong nakokontrol na po natin ang mga problemang ASF, ating pong rabies, Q fever at iba pa. At meron din po tayong suportang nakuha na maganda at binigay naman po natin sa Marinduque Diocesan Development Cooperative. Ito po yung Dairy Development Project, Unlad, Carabawan, na ito po, doon tayo makakakuha ng paggawa ng gatas galing sa kalabaw. Ano po? So, sa sakripisyo po at sa sipag at mga bagay na ginawa para maging rabies-free at makontrol po ang ASF at iba po pong mga sakit na pumapasok, palapakan po natin si Dr. Josue Victoria at ang PROVET
family. Punta naman po tayo sa Livelihood Management and Development and Employment Services. At meron pa tayong mga 25 minutos yata bago tanghalian. Ito po ang LMD peso. Ano po? Sa tingin ko po ay napaka matagumpay ang paghahatid din ng programa at serbisyo sa 5 taon. Sa labor market information, 18,073 job vacancies ang nasulisit po ng peso sa average po na 28%. 19,606 na job applicants na naitala, average 36%. 19,262 job applicants, average 37%. 18,000 po ang nabigyan ng trabaho mula sa 108,000 na applicant, 34% po ang nabigyan po natin ng trabaho. So halos mga 4,000 po bawat isang taon. Napakadami po nating natulungan. At patuloy pa rin po ang pagsisikap ng ating LMD peso para po lalong mabigyan ng trabaho ang walang trabaho sa Marinduque. Ayaw po nating mahirapan ang ating mga kababayan, kaya po ang mga serbisyo ng PRC, NBI, LTO, PSA at TFA ay dinala po natin dito. At napakatagumpay po ang PRC Mobile Service, NBI Mobile Service, sa LTO po, PSA, at iba pa pong mobile services na ginawa sa lalawigan na nakatulong po sa 17,586 clients na hindi na po gumastos sa pagluwas sa Lucena o sa Manila. Ang Special Program for Employment of Students o SPES ay nakatulong po sa 1,136 na kabataan. Ang halaga po nitong inabot, magkugulat din po kayo, ay 7 milyon. 7,010,149 pesos. Ano po? So, sabi po natin, tuloy-tuloy po ang tulong natin sa ating mga estudyante para po maging college graduates po sila at para makasiguro po tayo na maganda ang kanyang kinabukasan. Sa tulong po ng napaka-popular po na Dole Tupad o Tupad, tulong pangkabuhayan para sa ating disadvantaged displaced workers, 84,135 po na displaced owners ang nakatanggap ng trabaho. Ganyan pong karami. Na may kabuuang wages na 335,141,361 pesos. Yan po. So, pasalamatan po natin ang ating Congressman Lord Alan Velasco sa pagkuha po ng napakalaking halagang 335 million. At nung panahon po ng COVID, ay nakapamigay din po tayo ng pangsuporta sa ating mga babayan, mga face mask, PPEs, ating pong mga frontliners, nagkahalaga din naman po ng 1.9 million. Meron din po tayong GIP o Government Internship Program. 164 po ang natulungan at patuloy pa po yan dahil ayaw po nating mawala ang motibasyon ng ating mga graduate. Kaya po sinasalo natin kaagad sila na maging intern sa ating gobyerno. Sa ating special sector, sa livelihood program po, Love Loan for Women and LGBTQIA+, ay marami pong natulungan ang peso. Ano po? Mga 200, mahigit 200 fisher folks. Mga starter kits po, 108 entrepreneurs, yung mga nagninegosyo. At patuloy pa po yan. At ang pondo po natin sa Love Loan ay palagi pa po nating pinapalaki bawat taon. Dahil talaga pong gusto natin yung mga repeat na mga kumukuha ng loan ay palagi pong tangkilikin ang Love Loan.
Ang Rise Up program o CARES ay nagbigay na po ng loan na 7 million sa 84 MSMEs na nagpalakas ng kanilang negosyo. So nakita nyo po, hindi lang sa mga nagtatrabaho, kundi rin po sa ating mga nagninegosyo at gustong magnegosyo. Ang tulong alalay para sa tao may kapansanan, ang ating special sector, ay nakapagbigay na po tayo ng skills training sa 55 na individual. Ayan po, ang palagi po nating sinasabi, kahit may kapansanan, kahit may kakulangan, kaya pa pong makatulong sa sarili at sa lalawigan. Ang magandang balita rin po, ang Presby Training Center, naulit na naman po yung Presby. Pero maganda po yun dahil sa susunod na termino, nasa Congress po ako, maaalala niyo ako palagi. Huwag niyo po sanang papalitan yung pangalan, ho? Medyo nagpapatawa tayo ng konti at medyo mahaba. Alam ko naman kayo puro magagaling at ang attention span po ng isang tao ay 20 minutes lang eh. Yung Presby Training Center po ay tinatag ng provincial government para maging training po sa mga gustong magmaneho. At more particularly po dito sa heavy equipment operation. Kasi po nakikita po natin na pag magaling na po na heavy equipment operator at lisensyado na po ng probinsya at ng TESDA, sigurado po ang trabaho sa abroad at kayang-kaya pong bigyan ng trabaho ng ating LMD peso. Ano po? Sa tingin nga po namin ay baka 5 taon lang, milyonaryo na po ang ating equipment operator na nag-abroad. At sila'y bibigyan nga nitong Certificate of TVET Program Registration for Road Roller, NC2. So dahil po sa mga napakagandang achievement din po ng LMD Peso na pinangungunahan po ni Ms. Alma Timtiman, ay paulit-ulit pong kinilala sa 5 taon sa rehiyon at pambansa ang LMD Peso. Nanggaling po ang mga parangal sa OWA, sa DOLE, nandiyan po ang Bayanihan Service Award, sa DA po, the best peso, the best implementer, at sa kabuuan po ay hindi lang tayo nakapagbigay talaga ng trabaho sa mga ating kababayan, pat nagbigay din po ng pag-asa at oportunidad at mas magandang buhay sa maraming mamamayan ng Marinduque. So tumayo po si Ms. Alma Timtiman at ang pamilya ng LMD Peso. Maraming salamat po sa malaking tulong sa ating mga kababayan. Kahit po nahihirapan na yan, nakangiti pa rin si Ms. Alma. At nandyan naman po tayo sa ating isang estratehiya, ang Marinduque Sand and Gravel Economic Enterprise. Nakita po natin ang kakulangan ng revenues ng ating lalawigan. Alam po nyo na tayo ay halos nata-dependent. At isang lalawigan po ay hindi aasenso kung palagi lang tayong umaasa sa share sa national taxes. Kailangan po tayong gumawa ng maraming paraan para lumakas ang revenues at kumita rin po ang ating pong mga kababayan. So ito pong isang local economic enterprise na ito ay nag-ambag po ng malaking revenues, may higit 100 milyon po sa 3 taon na nag-ooperate at nakatulong po ng malaki sa mga infrastruktura ng mga proyekto, mga kalsada, tulay, paaralan, covered court, mga ospital, ano po. Nakapagbigay din ng maraming mga residente na nagsasalandra. At nakikita ko po na ang Misaji ay isa po sa nakatulong talaga sa pag-convert po ng lalawigan mula 4th class province patungo sa 2nd class province. Una po ay gusto kong pasalamatan ang author ng ordinansya na paggawa po ng Marinduque Sand and Gravel Enterprise. And I believe si Bukal Mael din po yun at kasama po yung ating mga ilang bukal and headed by
Madam Presiding Officer Vice Governor Lynn Angeles. Palakpan po natin sila. Sila po ang naglatag ng mga arrangements para po makagalaw at makapag-operate at ito po ay patitibayin pa natin. At sa maganda pong performance ng Marinduque Sand and Gravel Economic Enterprise, gusto ko pong kilalanin ang mga taong nagpapatakbo at nagsakripisyo para makapagbigay po ng maraming revenues. Diyan po si Chairman Rolando Laracas at si Engineer Jimmy Nebreja at ang Mesaji family. Palakpakan po natin sila. Nasaan ba si Chairman Rolly? Nandun po. Mahihain talaga si Rolly. Okay, so alam po natin na hindi naman po tayo titigil lang sa isang economic enterprise. Magkakaroon pa po tayo ng ibang economic enterprise para po magkaroon pa ng maraming revenues ang lalawigan. At alam ko naman ang ating mga municipal governments ay gumagamit na rin ng ganitong estratehiya. So, tulong-tulong po ang probinsya at mga munisipyo para po sa revenue generation. PRDP livelihood projects, sa ating pong masigasig na pakikipag-ugnayan sa DA bilang implementer ng Philippine Rural Development Project o PRDP. 5 malalaking livelihood projects sa ilalim ng IREP component ay natapos na po at na-turn over na sa atin. Bagamat ang ilan dito ay nasimula ng nakarang administrasyon, atin pong ipagpatuloy at tinitiyak natin na matatapos at mapakinabangan ng ating mga kooperatiba. Ang halaga po ng IREP projects ay mga 32 million po. So ito po ay pinaimplementa ng Provincial Planning and Development Office. Palakpakan po natin si Marian Cunanan at ang pamilya ng PPDO at suportado rin po ng ating PEO, ating puno si Engineer Romel Monchano sa pag-implement po ng PRDP. Siguro po mga 40 pages pa ito. Ilabas na yung tanghalian. At pinipilit ko nga pong bilisan. At ito pong serbisyo pangkalusugan, yung social services, ay nagdulot po ng maraming biyaya sa ating mga Marinduqueño. Nandiyan po ang kalusugan ng ina at bata, maternal and child care services. Sa 5 taon po, 17,939 na sanggol at 18,689 na ina ang natulungan. 24 million po o 4.8 million kada taon mula sa God Fund po ng probinsya. Dahil dito po bumaba ang maternal mortality rate mula 6, ngayon lang po halos wala na pong namamatay sa pag-aanak. 2 na lang po noong 2024 at magiging 0 po yan. Yan ang ating target. Dahil panay po ang ating immunization para po hindi magkaroon ng mortality. Programa sa pangkalusugang pangkaisipan, tinaas po natin ang budget ay naging 4.2 million galing sa 3 million dahil nakita po natin na kinakailangan po na magbigay tayo ng konsultasyon, counseling at gamot mula 741 noong 2019 ay ngayon po lumobo 1,446. Ayan po. At nakita naman po natin ang magandang recovery rate. Mahal po natin ang mga Marinduqueño at ayaw po natin magkaroon ng problema sa kanyang pag-iisip sa salunga sa mga problema sa ating buhay. COVID-19 response and bakunahan ay nandiyan po ang RES bakuna. 135,923 pamilya ang nabigyan po ng bakuna, mga food packs at ibang pangangailangan. 37 million po ang ating ginasta bilang suporta sa apektadong sektor. At naging mabisa po at mahusay ang RES bakuna, kaya po 142,859 o 80% po ng target population ang nabakunahan. Nagkaroon po ng herd immunity, kaya mabilis pong na-solve po ang ating COVID, although meron pong masamang pinalad na iba.
Nakapagtayo po tayo ng molecular laboratory na pang-testing po sa COVID dahil may napakatagal po ng resulta. Ito po ay courtesy ng donation, 7 million po ng Ayala Corporation para maitayo po itong molecular laboratory. Isa lang po tayo sa iilang probinsya na meron yan. Salamat din po tayo kay Congressman Lord Alan Velasco sa pagkuha ng pondo sa molecular laboratory. At salamat po tayo sa lahat ng kawani ng kalusugan ng buong probinsya at ng 6 na munisipyo sa pagtulong laban sa COVID. Sa laban po sa nakakasawang sakit, ay meron na po tayong Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Ayan po, at nilaban po natin sa Q fever outbreak sa Santa Cruz, kaya po na ipababa po kaagad ang incidents ng Q fever. At noong Enero po, 2025, dineclare na po ng PESU na tapos na ang Q fever outbreak. Bantay Kalusugan, Pambarangay, isang programa na naglalayo na pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. At nandito na nga po ang pagtukoy sa hypertension at diabetes, yung ating libreng blood pressure, nandyan po. At marami pong gamot tayo na libre doon po sa nakikitaan ng may sakit. Ano po? Kaya ang importante pong programa, Bantay Kalusugang Pambarangay. At sinabi na nga po ni Kong, Iwas Sakit Program. Yan po ang importante. Libre ang blood test, libre ang x-ray, libre ang ECG, pagkatapos libre po ang gamot. Mataas na insentibo sa ating mga barangay health workers. Alam naman po natin, yung ating pong mga nagsasakripisyong BHW ay malaki pong hirap. Siya po minsan ang tumatayong doktor sa mga barangay. So ginawa po, tinaasan na po natin 9,000 kada taon. Simula po 2022 ang tinatanggap ng mga BHW. Sa pamamagitan po ng 10.8 million na alokasyon kada taon, itinaguyod ng lalawigan ang pagpapalakas ng serbisyo at preventive health programs sa buong Marinduque. Sa bagay, ang ating pong mga BNS ay nabigyan na po ng honoraria rin ng ganyang adjustment, pati po mga CW, pero tuloy pa rin po ang ating pagkalap o paghanap ng pondo para mabigyan pa rin po sila ng mas magandang compensation o allowance. Tagumpay po ng PHO dito sa Universal Healthcare. Malapit na po tayong makapasa sa healthcare. Of course, nandyan po yung Special Health Fund na ating magagamit. Naabot na po ng Marinduque ang 76% functionality rate na may 100% sa preparatory level, 89% sa organizational level, 35% sa functional level. Ano po? So, total score, 76 sa ating KRAS. Ano po? So, malapit na po yan at nakikita po natin, isa po tayo sa iilang lalawigan sa buong bansa na makakabilis maging beneficiary ng UHC. Dahil po sa maraming mga sakripisyo at magagandang programa ay na marami pong natanggap na award ng ating PHO, ang Plaque of Appreciation, UHC Achiever, nandiyan po ang Linis Ligtas Barangay Cleanup Drive, na-recognize po yan, Outstanding Data Management Award, Most Outstanding LGU in Immunization Waste Management, second highest household sanitation coverage in Mimaropa, Plaque of Recognition, Chikiting Ligtas, Helping Hand Award, Innovations, at marami pa pong iba, awards sa Fiscal Management, Top Up Compliance, Front Runner. Palapakan po natin malakas si Dr. Jerry Caballes at ang PHO family. At kasama na rin po si Dr. Rachel Garcia ng Pidoho, kung nandiyan po siya. Palapakan din po natin si Dr. Rachel. So, serbisyong ospital. Ang sabi nga po, pumasok ay buhay, baka hindi na lumabas. Hindi ko na po itutuloy, medyo malagim.
So, simula po nung tayo'y naupo, 2019, although nakapag-umpisa na po si Congressman Lord, ang unti-unti pong pag-aayos ng ating provincial hospital, pati po district hospital at municipal hospital, ay yung po ang talaga nating minithi na sa lalong madaling panahon ay may ayos po natin ang pasilidades ng provincial hospital. Mahal po natin ang ating mga kababayan at kailangan po sila ay malusog, maganda ang health para po maganda ang buhay, pamilya at magandang kinabukasan. So, nag-atim po tayo na maging level 2. Actually, nung nadatnan ko nga po, ang ating provincial hospital ay halos infirmary po ang talagang kalagayan. Ako nga lang po ay pumipirma ng medyo exemption. So, naibalik na po nating level 1 at ngayon ay level 2 na po tayo. Ang laki pong pondo ng nakuha dyan natin. Kaya po ilang pasilidades na po ang naitayo, halos nang matatapos. So, sa tulong po ninyong lahat, ay magiging level 2 na po ang ating provincial hospital. Palakpakan po natin ang lahat ng tumulong dito. At of course, yung ating district hospital naman po ay ginagawa na ngayon sa Santa Cruz. Meron pong pondong 110 million na po na aayusin ang inyong pasilidades. Talagang ilalagay po natin ito na magandang level 1 na functioning, well-functioning hospital para po sa District 2. At tuloy-tuloy po yung pondo na yan. At sa Torrijos Municipal Hospital din po ay naglalagak tayo ng maraming pondo, milyon-milyon din po para eventually ay maging level 1. Importante po ang kalusugan, top priority po. Kaya nga po, yung galing sa World Bank na pinangako pong 800 million, ay tatrabahuhin pa rin po natin na maituloy po yan. Dahil po, sa susunod na mga taon, kailangan po itong 3 ospital ay talagang magagaling na pong ospital. Dahil ang healthcare services ay tinitignan natin, hindi lang po ng mamamayan, kundi pati ng mga turista at ng mga investor. Ano po? Tinitignan po yan. Ito po ay isang vital area na kailangan pong ayos na ayos para po tayo ay umasenso. So, sa performance po ng provincial hospital, sa 5 taon po, mahigit 219,229 pasyente po ang ating naserbisyuhan. Ano po? At kung makikita nyo nga po ang ating OPD, araw-araw po ay 100 at saka hanggang 150 po ang ating mga customer. At nandiyan naman po ang tulong na marami na ibibigay po sa ating mga kababayan, ang medical assistance to indigent patients, MAIP, at ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients, MAIFIP, ay nagkakahalaga po ng 152 million para po sa 68,604 na pasyente. So, naikalat po yan, ayan po, 152 million. At dami pa rin po ng padami po yan. Tuloy-tuloy po ang agos niyan. Ano po? Para importante po ay gamot ang may sakit at mapanatili ang magandang kalusugan ng ating mga kababayan. At naitayo naman po natin kaagad ang Malasakit Center. Konektado po tayo dyan, one-stop shop. Hindi na po nahihirapan ang ating mga kababayan. Kaya po naman, malaki ang tulong na ito. At dapat naman pasalamatan po ang talagang nagdala niyan dito, si Senator Bongo. Palakpakan po natin kahit wala po siya dito. At even po, iba ng administrasyon ay tumutulong pa rin. Ano po? Of course, nandyan din po ang tulong ni Congressman Lord Alan Velasco sa Malasakit Center. Palakpakan din naman po natin si dating speaker. At nandyan din po, nabanggit na rin, ang dialysis center. Totoo po yun, padadamihin pa po natin. Talaga pong ito ang gamit na pasilidad ng ating provincial hospital. Of course, nandyan po yung Triple Heart Clinic, Pampuso, yung Kangaroo Mother Care,
nagbibigay po sa mga pangangailangan ng mga may sakit at yung mga anak. At dito po ay pinapalawak natin ngayon ang bagong pasilidad na makikita nyo po pag inaugurate natin, meron na po tayong sariling OB-GYN building at meron tayong sariling isolation facility at meron po tayong napakagandang ICU building at iba pa pong pasilidades dyan sa provincial hospital. Ano po? Of course, patuloy po yung cataract extraction. Dami po nating natutulungan. Tuloy-tuloy po yan. At nandiyan na po, pinapalakas po ang dental health program. At darating na rin po ang hearing aid o tulong sa pagpapaayos ng mata program. Ano po? Sa lahat ng yan, ating pong palakpakan si Dr. Annette Macayaon at ang pamilya ng Marinduque Provincial Hospital. Sa District Hospital naman po, bilisan na po natin. Mukhang gutom na rin si Speaker. Speaker meaning me, hindi yung ex. Baka po pagdating ng panahon, swertihin din po si Tatay Gob, sana. Sinabi ko po yun dahil inaantok na kayo. Pardon po, Madam Chair. Kasama rin po natin sa plano ang District Hospital. Dahil ito po ang katapat ng Provincial Hospital sa District 2. At ang nakita po sinabmit, kahit po ganyan ang pasilidades sa ngayon, ang District Hospital sa Santa Cruz ay 13,078 patients po ang kanilang napagsilbihan. 3,130 na napaanak po. Ayan. At 5,554 na minor surgeries. Oh? So, naglalaan din po sila ng libreng newborn screening, dental care, pharmacy services, at ang halaga po ay 6,196,000 ang nailagay po dyan sa mga newborn screening, dental care. At merong 2.4 million din po sa normal deliveries. Ano ho? So nakita nyo po, dami na serbisyo talaga na naibigay ng ating district hospital. At lalo pong pinapaganda nga itong ating pasilidades, yung sa pantubig, yung ambulansya po yung nabigyan natin, yung clinical laboratory po ay pinapagandang todo dahil nga po sa implementasyon ng Iwas Sakit Program. At sa MAIPIF po ay 4,269 patients po ang natulungan ng district hospital. Halaga po ay 12,166,000. Ano po? So, kung nandito po ang ating napakasipag, magaling, marami ng sakripisyo, Dr. Arlie Bertuccio at SCDH family. Palakpakan po siya. Ayun po. Nakita niyo po yan. Hindi kataasan, pero terrible. Ha? Small but terrible. Grabe po ang sakripisyo niya. Sa Torrijos Municipal Hospital, ay ang laki po ng inunlad nito. Dahil 70% po ay bagong medical ward na. At meron na pong automatic fire suppression system. Nakapaglingkod na po ng 7,461 patients sa MAIPIF. May 100% coverage sa newborn screening at vaccination, HEPA B, at ang wellness consultations para sa mga senior citizens. Kahit po tinuturing na infirmary ito, ay tatrabahuhin po natin maging polyclinic at eventually level 1 po. Maraming salamat. Palakpakan po natin Dr. Josine Oblipias at TMH family. Ayan, si Ma'am Josine. Minsan hindi na natutulog sa pagpapaganda po ng ating municipal hospital. Dumating po tayo, Kagalingang Panlipunan, Social Welfare and Development. Sa 5 taon po, nagpatupad ng maraming programa. Nandiyan po ang AICS, Aid to Individuals in Crisis Situation. Ayan po, galing sa PSWD at galing sa DSWD in collaboration with Congressman, dating Speaker, Lord Alan Velasco. Ang halaga po, 281 million. Ayan po. Ang dami po natin nabigyan. 87,795 na beneficiaries. Ano po? And then, nakapagbigay din po ng incentives sa mga centenarians, 3.1 million
sa 46 na centenarians. Ano po? Home care support to indigent senior citizens. 10 million po sa ating senior citizens. Ayan po, 10,441,000 at 10,989 po na senior citizens, mga katribo. Ha? Tuloy po ang tulong natin sa ating mga senior citizen. Yung assistive devices po, sa PWDs, 1.2 million. 189 po na may beneficiaries tayo. Yan. Dami pong tulong. Kahit po may kapansanan, may pagkakataong kumita. Financial assistance to SNED learners, yung special need education. 4.1 million po ang binigay natin dyan. 3,319 beneficiaries. Operation ng Bahay Pag-asa, 3.6 million po para sa 26 na client. Sa Silungan Center po, 5.9 million, 33 clients. Sa operation po ng CCD Center, daycare students, 4 million po sa 207 daycare pupils. Assistance to child development workers, 10.1 million sa 1,300 daycare workers. Cataract operation ay napakadami na po. 1,132 patients na po. Natanggalan ng katarata, gumanda po ang paningin sa mundo. Ang kagandahan nga po dito, yung nag-avail ng cataract operation, may 5,000 po akong pocket money para makapamasyal sa SM. At sa kabuuan po, ay talaga pong tutok tayo sa kalusugan. Napaka-importante po na bawal magkasakit, iwas sakit para po maganda ang buhay. Palakpakan po natin ang OIC, Miss Tonet Malbar at ang PSWD family. Palakpakan po natin. Anong kalagayan ng nutrition sa Marinduque? Matagumpay po ang programang nutrisyon. Nandiyan po ang kusina sa barangay. Nakatulong po tayo ng 10,900 individuals. Ito po ay nagkamit ng Regional Green Banner Seal of Compliance Award. Sa Nutrition, National Nutrition Council. Ang programang ito ay nagbigay sa sustansya ng 300 indigent senior citizen at 180 indigent pregnant women. Kusina sa paaralan, nagbigay din po tayo ng pagkain sa mga estudyante. Yung iba po ay pumapasok ng hindi nakakapag-almusal. At nagbigay din nga po tayo ng tulong sa ating mga special treat children. At napakaganda po talaga ng tutok natin sa mga kabataan. Ayaw po natin ng stunting dahil alam po natin pag naging stunted na po, hindi po paasenso sa buhay pag nagkaedad na po. Medyo mahirap na pong mag-aral at mahina ang katawan. So sa dami po ng awards na natanggap ng Nutrition Office, nire-recognize po natin ang present head ng Nutrition Office, Lumen Rosales at PNO Family. At palapakan din po natin ang dati po nag-implement, Miss Ruby Apiag. Palapakan po natin. So ang Marinduque Provincial Jail, ito naman po ay talagang pinagyayabang po natin talaga. Pardon my saying that. Ay, talaga pong inalagaan mabuti ang mga persons deprived of liberty. Ay sa kabuuan po, 228 PDLs ang napalaya na sa 5 taon. 121 po ay nailipat sa angkop na pasilidad. Nagkaroon po ng modernization sa infrastruktura ng jail. Nagkaroon ng gender-sensitive na palikuran, bagong drainage, maliwalas na visitors lounge. 7 PDS na nagtapos sa ALS, mga livelihood program, handicraft, hollow block making, pagtatanim ng gulay, bili mo, tulong mo, 26 PDLs, 66 na dating PDS na bigyan ng trabaho. Kinilala ang MPJ bilang isa sa pinakamahusay na provincial jail sa buong bansa. Nagkaroon ng Gawad Parangal bilang most outstanding provincial jail warden si Ronaldo Togonon.
Palapakan po natin ang ating warden, napakagaling, outstanding achiever, Ronaldo Togono at MPJ family. Ayan po siya, parang si Telly Sabala o si Van Diesel. Pardon po, Madam Chair, medyo inaantok na rin po yung nagsasalita. Mga 20 pages na lang po. Bilisan na lang ho natin to. Baka abutin tayo ng gawad parangal. Disaster risk and reduction, ano po? Ay ito pong isang bagay na to talagang napakalakas po natin. So handang-handa po tayo sa mga disaster. Napakagaling po ng ating pong mga command center. Nakabantay po tayo palagi sa ating mga darating na mga natural disasters. Inumpisahan po natin yung alarm system dito sa Buwak at i-replicate po natin para po madaling makita, ma-warningan mga tao sa darating na disaster. Yung phase 2 ng DRRM po, capacity building activities, pagbili ng kagamitan ay nandyan na po at kumpleto. Dahil po sa kanilang trabaho din ay nakapaghanda yung sa oil spill, ay talaga pong ready tayo at sanay naman po sila na makipag-coordinate sa municipal DRRMO at pati sa barangay. Dahil po dito ay binigyan po ng 24th Gawad Kalasagsil. Patunay po na matagumpay na pagbuo at mas maligtas at resilient na komunidad ang PDRRMO. Palapakan po natin ang dating bukal, hepe ng PDRRMO, John Fernandez at ang pamilya po ng PDRRMO. Ayan po. At pasto din po yan. Maraming natutulungan sa mga problema. Talagang puro problema ang hinaharap ni Bukal John at kaya naman. Kapayapaan at kaayusan sa lalawigan, alam naman po natin, nagkumpisang drug-free, drug-cleared po yan noong panahon ni Colonel Landicho na dating PD. Tinrabaho po natin, inintuon po natin yan. Dati po, ilang barangay lang ang drug-free, inatupag po natin lahat yan, na kompleto po. Kaya po ngayon, drug-free province na po tayo at hanggang ngayon po, inapanatili natin na drug-free po tayo. At ngayon din po, tayo po ay insurgency-free. Kaya po itong kombinasyon na drug-free, insurgency-free, iilan lang po ang lalawigan na ganyan sa buong bansa. Tayo po, Marinduque, ang isa sa top 3 dyan. Ano po? So patuloy po nating nami-maintain yan. At ang kagandahan po ay palaging kinikilala ang Marinduque bilang pangalawang pinakamayapang probinsya sa Pilipinas. At patuloy din po ang tulong natin sa mga barangay tanod. Napaka-importante po ng peace and order. At palagay ko po ay titignan ito ng SP na bigyan pa ng mas magandang financial assistance ang ating barangay tanod. Ano po? So, ang kagandahan po, ang latest report sa PPOC ay bumaba po ng todo ang crime rate. Iilan na lang po ang index crime. Sabi ko nga po, kung talaga pong magkakatulungan pa at pati ang mamamayan ay tutulong na wag nang gumawa ng krimen, baka dumating po ang panahon, zero crime rate na po sa Marinduque. At yan, marami na pong awards na nakuha ng ating Marinduque PPO. Gusto ko pong i-recognize ang napakagaling, napakasipag, magaling at matalino. At innovative pa sa mga teknolohiyang ginagamit. Provincial Director Colonel Arthur Salida at buong miyembro pamilya ng Marinduque PPO. Nandiyan ba si Colonel? Ayun. Salamat po, sir. Pangangalaga sa kapaligiran. Ito po yung ating environment. Talaga naman po tayong nakatutok dito. Mula sa Integrated Social Forestry Program, namahagi po tayo ng 6,393 na punla na ng puno ng prutas, 177 beneficiary. Ang pinakamalagay pong tumanggap ay sa Barangay Bagtingon na 3,675. Actually po, dahil din po sa SP, maraming salamat po, honorable members of the board and Madam Presiding Officer, ay pinapatupad po natin ang pagtatanim ng 6 na puno kada taon ng lahat ng mamamayan. At sa ating po talagang gustong programa, dapat po 1 puno, 1 buwan. 12 years po sa 1 taon. 12 trees sa 1 taon. So, nakipagtalungan din po yung ating pagpapa-improve ng
mga coral nursery unit sa 6 na municipality. Nagpaganda po ng ecosystem. Ano po? Napalakas din po yung mangrove nursery sa Santa Cruz, protection po sa pagbaha at pagpapalaki ng isda. Ang pagtatamasa at inspection po ng 130 na mga caves ay ginawa po ng Provincial Cave Assessment Team. Ano po? At yung mga kuweba po natin ay ating pong gagamitin para sa turismo. Hinggil po sa solid waste management ay patuloy po ang ating pagkuha ng plastic sa 6 na bayan, pwera po sa Buwak, at tuloy po ang kasunduan sa Holcim, tayo po ang nagdadala ng plastic at inaalis sa lalawigan. Tuloy po ang ating pagtrabaho ng zero waste sa lalawigan. I-implement na rin po natin ang provincial sanitary landfill. Ano po? At nakikita po natin ang ibang munisipyo ay nahihirahan sa garbage disposal. So dahil po sa mga proteksyon at mga gagandang proyekto sa pagpapatibay, pagpananatili at pagpapalakas ng environment, palapakan po natin Engineer Ed Marcene at PGN Ro family. Palapakan po natin. No? Ito po, malapit na tayo, infrastructure na eh. Mga ilang pages na lang. Ito na yata ang pinakamahabang speech na binigay sa ating SOPA before the SP. Ang Marinduque po ay nakapagpatupad ng 154 na project sa infrastructure, nakapagpaganda ng buhay ng mga residente na nabiyayaan. Mula po sa mga proyektong ito, 149 po ay pinondohan ng lokal na pamahalaan. Ang isang magandang bahagi po nito ay pagtutok sa PRDP projects na may halagang 47 million. Nandiyan po yung natapos, Pantayin, Hulo, Napo Farm to Market Road. Tapos 107 million, Kaganhaw, Amingon, Maybo, FMR. Ayan po, makikinabang 2,830 na residents. Samantalang pong yun doon sa Kaganhaw, Banugpog, FMR, 89 million. Ayan po ay maraming matutulungan ito, mga 1,000 po. Bilang suporta po sa mga lokal na magsasaka, itinatag ang Corn and Commodities Warehouse. Ayan na nga po sa Nangka. At nandyan din po ang tinayong Emergency Operations Center. Itatayo na rin po ang warehouse sa Kabuyo para sa District 2. Antipolo Bridge and Bahi Bridge po ay naitayo sa Antipolo and Bahi Barangay Sagasan. Malaking tulong po sa mga nagninegosyo doon. Sa CMGP po, nakatapos po tayo ng 6 na projects, 10 kilometers mahigit, 188 million. Mula po, for 5 years, 16 na multipurpose buildings po ang tinayo natin o na-improve. 192 million po ang ginugol natin dito sa MPBs. Ano po? Para sa 2022, 15 MPBs evacuation center po ang pinondohan ng probinsya. Meron po tayong 68 waterworks project, 5 para sa 2025. At ang gender-sensitive toilets po ay ang dami na po natin nabigyan. Ay nagpalakas din po tayo ng kapasidad sa heavy equipment. Nakakuha na rin po tayong transit mixer, 2 wheel loader, 2 crawler excavator, 3 truck po, water truck. Kasi po, kadami-dami nating problema at nakakatulong naman po tayo sa mga municipal governments. So, under the strong support of Congressman Lab, ang DPWH po ay katakot-takot ang ating ginawang mga proyekto, kalsada, tulay, flood control, shore protection, MPBs, evacuation center, etc. So, talaga pong ang daming dumating na po na proyekto dito sa 5 taon. So, dahil po dito ay ating pong pasalamatan ang ating OIC Engineer Romel Monciano at PEO family. Palakpakan po natin. Okay, bilisan na lang po natin at alas 12:20 na po yata. Institutional Development, PPDO. Pangunahing tagapagtaguyod ng pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa. Ito po ang backbone ng ating mga infrastruktura at saka mga ibang project kahit sa turismo.
ay eto po, noong 5 taon, ay nagpasa po ng 71 PDC resolutions, nagpopondo po 447 projects. Kasama po ang 97 water works, 74 na solar light projects, 111 na road projects. Ay, meron pa po tayo mga pinasa na 48 proposed projects sa RDC Mimaropa, at ito naman po ay galing sa iba't ibang munisipyo din. Ano po? At yung ating pong pinapakilos na 290 GOD programs. Ay dahil po dito ang PPDO, katuwang ng PEO, ay nagkamit po ng Subay Bayani Awards noong 2023 at noong 2024 po. Ang patunay na malaking ambag sa pangmatagalang benepisyo sa lalawigan. Ano po? At lipat din po tayo sa National Tax Allotment at local na kita, naging pangunahing pinagkukunan ng pondo. Of course, nabanggit na po natin ang MSG, yan po ay malaking pondong na itulong, at yung mga ibang proyekto pa po ay nakadagdag po ng revenues. Maganda rin po ang ginawang role ng provincial assessor dahil na-adjust na po nila ang mga lote at pinaganda po nila ang record keeping, tax mapping, inspection. Ay tuloy-tuloy po ang digitalization ng records and systems and procedures ng Assessor's Office. Nakamit po natin 238 million sa pagtataas po ng halaga ng ari-arian mula 2023-2024. Lumago po ng 5% ang actual assessed value ng lalawigan. Ang tagtamo po tayo ng award sa 100% compliance sa quarterly report on real property assessment. Yan nga po, inuumpisahan na rin po ang computerization pati sa PTO. Ito po yung digital transformation. Ang impresibong 13% sa paglago ng koleksyon ng real property tax mula 84 million, naging 97 million po, ay nagpapakita ng matagumpay na operasyon sa tanggapan. So, sa pagtataas po ng income classification ay nagbigay daan po ito sa mas malalaking pondo para po magamit sa ating mga proyekto. Ano po ang kahalagahan ng maayos na financial management? Ay, ang importante po kasi ay nasa ayos lahat ang ating pong ginagamit na pondo. Ang bawat sentimong nililikom at naipon ay nagiging pundasyon sa pag-unlad at mas mataas na kalidad na buhay sa ating community. Dahil po dito, ang ating Local Finance Committee ay tumanggap po ng Seal of Good Financial Housekeeping mula sa DILG. Palakpakan po natin ang Local Finance Committee, Marian Conana ng PPDO, Miriam Sadiwa, Provincial Budget Officer, Emery Pastoral, Provincial Treasurer, pakitayo po, at Provincial Accountant Ana Maria Pomoseno. Ganon din po OIC Provincial Assessor Rina Aurin, and also Rene Quesada ng GSO. Sige nga po, yan po. Palakpakan po natin sila. Seal of Good Financial Housekeeping. At sa Human Resource Management po, napunuan ng 46 na mahalagang posisyon. 100% po ang mga empleyado na kinabang sa pagsasanay at capacity building programs. Napag-digitize na po tayo na 671 na tala ng empleyado para madali ang impormasyon. Tumaas po ang moral at productivity ng higit 60%. Ano po? So, ang mga inisyatibo po ng PHRMO ay nag-ambag sa mas magandang sistema at proseso sa ating pamamahala. Ating pong palakpakan ang OIC Head, Blair Dimaano at HROM family. Maraming salamat. At napakahalaga po ang role ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya po, malaking salamat, Honorable Members, sa Provincial Ordinance Number 233, Serie 2024, ang Marinduque Investment and Incentive Code of 2024. Dito po sa nasabing ordinansa, idineklara ang pamahalaan lalawigan ng Marinduque ang mga policies na nagbabawal na malaki o maliit man na pagmimina sa probinsya.
no to mining po ang sinaad ng ating SP. Palakpakan po natin sila. Lubos din po tayo kapasalamat sa ating honorable members dahil po maliban pa sa Turista Code, sa Marinduque Investment Incentives Code na sigurado pong makaka-attract ng maraming negosyante at investor at ang Marinduque Environment Code, ang ating pong 15th and 16th Sangguniang Panlalawigan ay nagpasa po ng 92 na provincial ordinances. Ang mga natatangi po dito ay PPP and Joint Venture Code. Ayan. Presby, ay naman ha. Presby Organic Farming Ordinance. Salamat po. Revised Child Welfare Code. Milestone Incentives for Senior Citizens Ordinance. Ito pa rin. Presby Training and Assessment Center Ordinance. Salamat po ulit. Mental Healthcare Services Ordinance. Establishment of the Hemodialysis Center Ordinance. Establishment of the MSGEE Economic Enterprise Ordinance. Food Safety Regulatory System Ordinance. At pagkadami-dami pa pong ordinansya at resolution na iba na talaga pong ito na ang isang pinaka-productive and prolific na sangguniang panlalawigan na aking nakilala. Palakpakan po natin malakas ang ating pong Madam Chair, Vice Governor Dean Angeles, ang ating pong mga magagaling na bukal. Patuloy po ang inyong tulong at ang magandang partnership po between the executive branch sa provincial government ng Marinduque at SP po ay hindi matatawaran. Yan po ang importante sa magandang samahan, magandang relationship at coordination. Tuloy-tuloy po ang ating pag-asenso sa isang direksyon na maganda para po sa lahat. And now, kukunti na lang pala po. Salamat po. At dito po, ay ito naman po yung rehabilitation ng Marcaper Mining Complex. Ito po ang mga nangyari. Alam po natin, 1996 ay grabe po ang nangyari. Disaster. 1993, disaster. 1996, simula noon, pinabayaan na rin ho ang sama ng epekto sa ating mga kababayan sa Buwak River at sa Mogpog River at sa mga mamamayan ng Santa Cruz. So, patuloy po ang laban, mga kababayan. Ay nakaredy na po yung ating complaint na ipapile sa Regional Trial Court laban sa Marcaper. Pero patuloy po kasi ang negosasyon sa Placerdome at Maric, kaya po tinitignan po natin ang tamang panahon. Pero dito po, mahigit na 2 taon na po tayo nagni-negotiate, ay nakikita naman po natin ang ilaw sa dulo ng tunnel. There is a light, I see a light. And tingin ko po, bago naman po maging speaker si Tatay Gob, hindi pala, maging congressman, ay baka mabigyan na po natin ng solusyon itong issue o claim sa Placerdome at Maric. Kasi nga po, kailangan na po nating ayusin talaga itong Marcaper mining area na patuloy po nagdudulot ng pinsala sa ating mga kababayan. Of course, nandiyan po yung naka-file na writ of kalikasan at tuloy po ang tutok ng provincial government dyan in collaboration po with the SEDA Law Office. At nandiyan po yung tinitignan po nating expropriation pa ng mga ibang areas para makapagpatuloy ang road network sa loob ng Marcaper area. Ano po? At nakamit na po natin yung pag-aari ng malaking bahagi ng ating Marcaper mining area. Ano po? So, nag-file po ng kaso ang Marcaper laban sa probinsya. At nito lang pong huling araw, nakarang araw, nanalo po tayo sa kaso na yon, ay dinismiss po ang kaso ng Marcaper. At doon naman po sa pinail ng MR Holdings ay nanalo po tayo sa isang parte at sinabing valid yung auction pero binigyan po ng right to redeem yung MR sa ilang lote. Tinignan naman po namin yung mga lote na yun, medyo hindi naman po masyadong kailangan. Kaya I consider that a victory for the province. Ano? Ayan. Talaga pong malapit na. At yun na nga po,
ay pagdasal po natin at hindi ko po na banggit si Administrator po ng Diocese, si Lino Esplan at mga kaparian dito at mga ibang kasama sa ating sa rehiyon. Ano po? At sa tulong-tulong po natin ay katulong po natin palagi ang ating Bishop, lalo po si Bishop Juni Maralit. Ngayon po si Administrator Bishop Lino. Ano po? Yan po. So maganda po ang hinaharap. Sabi ko nga po, may ilaw na. Sana po lumiwanag mabuti. At tingin ko po bago matapos ang termino ni Tatay Gob ay makakapag-umpisa na po tayo ng rehabilitation. Yan po. So yan po ang sitwasyon dito sa ating laban sa Marcaper at alam nyo naman po, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo, that we will not emerge victorious against these people who damage our beautiful environment in Marinduque. So palakpakan po natin ang ating legal office. Ano po? Ating Romel Fernandez, happy po ng legal office at ang ating legal office family. Yan po. Of course, banggit ko na po ang tulong ng ating Bishop Juni Maralit at ang ating pong mga kaparian. So, ayan po, konti na lang. Ready na po ang tanghalian. I pardon my saying that. We can delete that from the records. Ang natitira po yung mga big ticket projects, report nga po ito. Bibigyan ko lang po kayo ng mabilis na situationnaire. Nandiyan po yung Quezon Marinduque Interconnection Project na project po ng ating Congressman Lord Alan Velasco ay inaprubahan na po ito ng Energy Regulatory Commission. Yan po. Palapakan po natin. October 16, 2024. Alam ko po, nung pa namin pinail to, nung nag-uumpisa akong governor Ang tagal nga lang po. Ang tagal ho bago mga anak. Ayun no. Pero finally, nakuha. So, meron po tayong 5.2 billion. Na magkukonect sa Luzon Grid, submarine cable po yan. Ayan. At ang magtatapos po nito ay NGCP na po. At pinaplano po nilang tapusin to bago 2029. Ayan. So nakakasiguro po tayo sa aspeto ng kuryente ay gaganda na po yan at baka mas mura pa po ang ating kuryente. Marinduque Water Supply Projects, alam po natin, palagi po tayong may problema. Ang pondo po diyan sa luwa ay 1.6 billion. No? At ang nakasalang po ay yung project sa Santa Cruz, yung water supply project na kukunin po sa makulap ni Triber. Ay kaso ang tagal ng bidding, na-fail bidding pa. So magbibidding na ho itong, palagay ko, ipoposting. Baka Marso ho, maibid itong sa Santa Cruz, makulap ni Triber. At pipilitin din yung siguro Abril ay mabidding na ho yung Tumagabok para ho sa area ng Buwak, Bogpog, and Gasan. 300 million po yung sa Buwak River at mga 330 million po ganyan sa makulap ni Triber. Ano po? Nandyan din po yung ating improvement expansion ng Marinduque Domestic Airport na magiging regional airport ay nakapag-release na po at nagawa na po yung 200 million at yung pangalawang 300 million po ay nasagawa na rin. At ang kukunin po natin yung pondo pong 500 million para po magawa yung phase 4, habaan po yung runway pagdating ng araw ay makapag-landing na po ang mga taga Singapore, ating pong Hong Kong, Taipei, South Korea dito ang diretso sa tourism. Yung Balogo International Port po ay medyo nabagal-bagal po ang konti ang galaw. 300 million po yan. Ito ang regional seaport para sa Kalakalan, para sa turismo lalo na po. At meron pa pong susunod na phase 2 yan. At panay po ang tutok natin. Napaka-importante po ang regional or international airport at ito pong Balogo International Port. So makikita po natin talagang lalakas po ang asenso sa Santa Cruz. At yung Bagtingon Small River Irrigation na umpisahan na po nitoong nakaraang taon ay napalaki po natin ang pondo niyan, 730 million. Ginagawa na po yan. At napaka-importante po sa Binabista ang maraming tubig para sa tao at para sa pananim. Ang Sabo Dam na protection po natin dyan sa mga
tailings at toxic water coming from Magila-Gila area ay isasagawa na rin po. 100 million po yan, ibibidding na rin po yan itong taon na ito o sa Marso. At sa ICT, Information Communication Technology,